mga besh, kamusta po kayo? Welcome back po sa akin channel. Kung bago po kayo sa channel ko, I'm Awi. At in today's video, pag-uusapan nga natin yung tungkol sa tanong po ng isa sa ating mga viewers. Kung pwede ba rin ba maglabing-labing kayo ni Mr. kahit wala na kayong matres. Tungkol po sa tanong po ng isa sa ating mga viewers nga na kung pwede bang makipag-sex pa rin yung inyong partners kahit wala na kayong matres, ang sagot ko po dyan ay hindi. Hindi pwede pa or hindi pa pwede kung kayo ay kaka-opera lang po. Yan. Kasi syempre, kung after operation, kailangan natin syempre magpahinga, no? At hindi rin kayo pwedeng bumiyahe for 2 months. As in, ako, actually, sa bahay, hindi rin ako pinayagang bumiyahe nun kahit from Makati to Valenzuela para dumalaw sa mother ko. So, pinagbawal yun ng doktor. At kung magkipag-loving-loving or love-making kayo kay Mr., ayan, at least maghintay kayo ng 3 to 4 months. Kailangan talaga mag-heal muna po yung sugat nyo. So, hindi naman talaga totally na hindi na pwede. Pwede, pero meron lang po tayong yung after operation, kailangan lang po talagang maghintay muna. Next question, hindi ko na kasi mahanap yung susunod na question kung ano daw yung feeling after operation tapos nag-do kayo ni Mr. For me, pero parang masakit. Kasi para kayong virgin pa rin. Kasi ewan ko para ako nahihinigpitan. Masakit po talaga sa una. Kaya kailangan nyo syempre gumamit ng mga lubricant para po mas hindi, ang tawag dito, hindi masaktan si Mrs. Ganyan. So, mga Mr. na nanonood ngayon. Pero ako talaga, after operation, actually, before operation, may problema na ako. Talaga nagdadry ako. So, merong nirekomenda sa akin, ilalagay ko na lang po dito sa screen pag nakita ko yung gamot na yung nilalagay ko, yun po talaga ini-insert. Liquid siya, tapos na meron kang parang pang-inject, pero hindi siya injection na. Parang tube na ipupush mo dun sa puwerta mo. Parang everyday. Tapos, hindi yun, for 1 month. At least siguro for 2 weeks. Pag okay na, hindi ka na naganda yun, pwede po yung, ang tawag dito, pwede yung gawin yun. At mabango naman po yung gamot na nilalagay na yun. Medyo merong kamahalan. I think nasa 800 to 900 yata yung tube na yon. Pero after that, umukay naman po. Yun lang. Kailangan talaga din natin ng more water kasi kapag kayo ay naisin ng matres, ako napansin ko rin talaga merong dryness dun sa skin natin at dun sa loob din natin. So, better to consult your doctor na rin. Kung meron pa po kayong mga tanong yan, or nahihiya kayong itanong, yan, message nyo lang din po ako sa Facebook para magawa ko ng mga video, yung mga gusto nyong itanong sa akin. Yan, lalo na dun sa mga nakaka-experience or nag-undergo ng tab, so yung inalisan ng matres. Ako po kasi, sa mga bago po sa channel ko, ang inalis po kasi sa akin, marami po, hindi lang po matres. Inasin po ako ng yung matres, yung aking, right ovary, fallopian tube, cervix, I think, diba yan, fallopian tube at cervix. Napakita ko po dun sa unang-unang video ko, kung ano yung itsura nun, scan nyo na lang po. Kasi hindi ko na makita, nabura ko na yata yung picture. At least, tingnan ko kung kaya kong i-upload dito or mapakita sa inyo kung ano yung itsura ng inalis sa akin. At dun sa mga nagpa-follow po sa aking dito sa aking channel, don't forget to click the bell icon kasi mag-upload pa po ako ng mga videos, lalo na dun sa mga kinakain ko, yung mga diet ko, at dun sa mga future na gagawin ko, like yung exercise, ano ba yung mga magandang exercise. At yun nga, kasi babalik din ako sa doktor ko, kung may mga question kayo, itatanong ko na rin. At kung pwede ko rin siya ma-interview para din pa dun sa may mga nagko-question or may mga agam-agam tungkol dun sa operation na gagawin sa inyo. I hope nagustuhan niyo po itong video natin ngayon at sana huwag kayong magsawa sa pagsubaybay sa akin channel. Until next time mga besh, bye and stay safe and happy and healthy.